Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan nga natin itong tandem na ngayon pa lang medyo nagiging matunog na. Kanina, actually may nakita nga akong video. It is an interview ni VP Sara. And sobrang nag-flashback sa akin itong video na to ni Maharlika. Dito sinabi niya na may niluluto daw na tandem, no? Between Raffy Tulfo and Martin Romualdez. Sino ang architect? Si First Lady Lisa. Okay. Pakinggan natin muna si Maharlika. Kung saan ay talagang tinatrabaho, okay, ni Lisa Smugs, ni Tambaloslos, at ngayon kasabwat na tong si Tulfo ayon sa ating puting ahas sa pagtatrabaho kay Inday Sara. Bakit kamo? Okay? Actually, mga kababayan, hindi ko pinapanood si Senator Tulfo kasi nakukornihan ako sa kanya. At hindi ko gusto yung mga eksena niya sa buhay niya na sa show nga niya. But anyway, nakarating sa atin na prior sa budget hearing noong last month. Okay? I think September 4. Okay, ano bang date nito? So prior sa budget hearing, ay napag-alaman natin, that was September 4, okay, dito sa website ng Senate, ay nag-meeting, okay, si Tambaloslos at si Tulfo, Senator Tulfo. Isa sa mga agenda nila ay itumba si Sara. Okay? So kung kayo ay supporters ni Sara, ngayon alam nyo na. Okay? Kung bakit ganito ang mga eksena. But before anything else, mga kababayan, naglabas ng survey actually ang Tangieri, okay, for 2028. Ito, Manila Bulletin. Pinost sa Manila Bulletin, sabi dito, Senator Raffy Tulfo, Vice President Sara Duterte led the 2028 presidential survey conducted by Tangieri. Senator Tulfo is now the front runner with 32.95%, closely followed by VP Sara. Yan po yung nakita natin sa Manila Bulletin. Ayan. Yes. Okay, so anyway, malayo pa eleksyon, di ba? Yes. First quarter of the year, sinabi ko na sa inyo na tinatrabaho na ni Lisa Smugs kung paano i-programa si Romualdez at ang kanyang anak for 2034, 2028, 2034. So ngayon, nagkakaroon na ng tandem, okay, behind the scene, ayon sa puting ahas, kara-report lang, na kinakausap ni Smugs ang, kumbaga, marami pang pwede mangyari, pero pinoporma nila ang Tulfo and Romualdez tandem. Okay. Okay? So wala namang problema dyan. Okay? Wala namang problema mag-tandem sila. Gusto nila This reminds me of this photo. So kung makikita nyo nga, may in-upload na photo sa page ni First Lady Lisa Marcos na nandun. First time ko nakita rito si Tambaloslos. Si Spokes Martin. The Tambaloslos. First time. Now, nakita ko ngayon itong report ng News TV5. Panoorin natin, guys. President Sara Duterte na may pinagdaraanan ng kanyang pamilya sa usapin ng politika. Sinagot din niya ang posibilidad ng tambalan nila ni Senator Amy Marcos sa 2028 elections. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Tambalang Sara Duterte at Amy Marcos sa 2028. Yan ang pinalutang kagabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Pagdating na 2028, parang maganda atan Duterte Marcos naman. Anong tingin nyo? First time in history na parehong babae, pero bakit hindi? Dahil pareho naman sila. Merong bayag. Sa isang event kanina ni VP Sara sa Davao, sinagot niya kung posible nga bang mangyari yan. The future is far too distant for us to speculate right now what will happen in 2028. Aminado naman si VP Sara na may pinagdaraanan sa usapin ng politika ang kanilang pamilya kasunod ng issue sa kanyang confidential funds na kinikwestiyon ng ilang mambabatas.
it is true political side of our family is going through a rough patch right now. Ipinagpapasalamat naman daw niya ang ipinapakitang suporta sa kanya ni Senator Amy Marcos. Matatandaang nagbitiw ng salita ang senadora na solid siya sa mag-amang Duterte kahit mag-isa na lang siyang maninindigan. Para lang masabtan sa mga tao, lahi ang politika, lahi ang trabaho. Okay? So nagpasalamat ko kay Senator Amy Marcos sa iyang padayon na pagsuporta sa politika sa amo ang pamilya. Tumanggi namang magkomento si VP Sara sa pagkakaalis sa pwesto bilang Deputy Speakers ng kanyang mga kaalyadong sina dating Pangulo at Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at Congressman Isidro Ungab. Pero tunay daw niyang mga kaibigan ang dalawang mambabatas. But I have a comment as their friend. Okay. Sige. Sa politics, we always say that there are no permanent friends and enemies sa politika. And as a politician, it is truly heartwarming if you find another politician who is a true friend. That is why Congressman Sid Ungab and Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo has my full support as a politician and as a friend. Naging kontrobersyal ang pahayag ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan tinawag niyang pinakabulok na institusyon ng Kamara na pinamumunuan ng pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos na si House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay naman sa tanong kung isusulong pa ni VP Sara ang pagbabalik ng kanyang confidential funds sa mga susunod na taon matapos niya itong isuko kahapon, ito lang ang kanyang sagot. Something that I cannot speculate right now because the next budget will be more than a year pa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Okay guys, there are a lot of people speculating na wala na, sira na daw, no? Sira na raw ang unity team. I would like to believe that that is true. Okay? Na buo pa rin ang unity team. Buo pa rin ang nakita natin yung ganda ng partnership pag ang Pangulo at ang kanyang Vice Presidente talaga namang nagkakasundo sila. They're not just united but because they support each other's programs, cause, aspirations, and ultimately, pareho nilang sinusuporta na maging maayos at maganda ang bansa para sa mga Pilipino. This is something na pinaniwalaan natin during the election. Diba? And until this very day, it is the same thing na naman nakikita natin both kay PBBM at saka kay VP Sara. Unfortunately, hindi rin naman natin pwedeng i-deny yung fact that there are several cracks. No? Nakikita natin kung gaano naka-divided ang House of Representatives, gaano na ngayon nagiging divided din ang Senate. Dumadami na ang nasa opposition. It reminds me, no, sabi nga ni Raffy Tulfo dun sa kanyang budget hearing sa DepEd, yung una pa lang, susuportahan daw niya ang confidential fund ni VP Sara sa DepEd. Tapos makikita mo sa listahan na isa pala siya sa nag-aano doon. Tawag dito, nagdi-disagree na magkaroon siya ng CF or confidential fund. Okay, well technically that besides the point. It's just that doon mo makikita parang bigla ko lang naalala na nga no, may point si Super DM. Nung kaharap ka, sasabihin susuportahan. Tapos pagkatapos nun, malalaman mo na isa pala siya doon sa mga senador na nag-disagree. Nabigyan ng confidential fund si VP Sara. Anyway, moving forward. Sa totoo lang, siguro sa lahat ng mga naging eleksyon, madugo na yung panahon ni PBBM. Kasi maraming binato na na mga accusations, mga kaso, and so on and so forth. Kung si Senator Amy ang tatakbo this coming 2028 election, whether as a vice president or a president, sa tingin ko lang, we are going to have the same fate. Most probably, we are going to have the same scenario, the same experience with PBBM.
Okay? Uulanin na naman ng batikos itong si Senator Amy. Pero don't worry. Foolproof na tayo eh. Alam na natin exactly kung ano kailangan natin gawin. Lalo-lalo na pagdating kay Senator Amy. With VP Sara, sisiw. As in sisiw. Yun yung masarap pagdating sa kanya. Mahihirapan kayong maghanap ng issue against sa kanya. Tambalos-los, Raffy Tulfo. Parang ano lang yun eh. Tambalang tawag dito. Manny Pacquiao. At saka sino isa? Manny Pacquiao at saka si ano. Sino ba yung katandem niya? Si Mayor Lito Atienza. Diba? I have nothing against Mayor Lito, ha? Matagal siya naging ama ng Maynila, no? High respect to the mayor, no? Kay Congressman Lito Atienza. Parang ganun lang mangyayari sa kanila. The way I see it, si Raffy Tulfo, tumaas lang yung numero niya dahil nasa Senate siya tumatakbo. Sa tingin niyo ba, he is going to have the same number pag siya naman ang tumakbo pagdating ng presidential election? I really doubt it. I seriously doubt it. Hindi niya ma-achieve yung numbers na yun. Yung nasa 20 plus, pag tumakbo siya as president. Hindi niya ma-achieve. Mahirapan siyang makalaban si Senator Amy Marcos at saka si VP Sara. Kung sakali sila yung magtatapatan. I assure you that. Actually, karamihan ng mga BBM supporter is mas nagkakaroon na ng malaking suporta dito kay Senator Amy. Mas nakikita na nila hindi lang yung galing, nakikita ng mga loyalista, lalo-lalo na yung mga matatandang loyalista. Nakikita na ng matatandang loyalista na nagre-reflect sa pagkatao ni Senator Amy, ang kanyang amang si Apo Lakay. Kumbaga itong si PBBM, siya na yung modern kind na Marcos. Ito naman si Senator Amy, siya naman yung tinatawag nating old school Marcos. Diba? That is something that I like about her. That is something that I love about her. Kasi with her, na-experience natin kung ano si Apo Lakay nung panahon na siya ay nabubuhay. Buhay na ako nung namatay siya. Pero when he was actually reigning, no, when he was in office, di pa ako tao. So, hindi ko maintindihan yun at hindi ko rin yun pwedeng sabihin, na-experience ko yan, hindi mabuti sa'yo, ganito. Kaya when I was growing old, parang when I was growing, tapos yung may mga magulang ka na anti-Marcos, ako nakikinig lang ako sa sinasabi nila. Tapos nagbabasa rin ako to observe. Diba? To cross-examine those information na sinasabi nila sa akin, na okay, totoo ba yun? Diba? Tapos ibabangga mo. Kung masama nga, siguro one of the first questions na nagkaroon ako about the Marcos, kung talaga masama ang mga Marcos, paano nangyaring na-establish nila yung compound ng hospitals? Kung mapapansin nyo guys sa Quezon City, punta ka ng Quezon City, karamihan na malalaking government hospitals nandyan. Heart Center, Lung Center, Kidney Institute, Children's Hospital, nandyan din ng East Avenue Hospital. Tapos, meron akong kakilala na nakatira dyan sa may Batasan Hills. Yung Batasan Hills pala na yan, supposedly, dyan, pagsasama-samahin naman ni Apo Lakay, ang Congress, ang Senate, I don't know how true that is. Pero, that was the purpose. Na dapat lahat ng mga establishment na connected sa kanilang mga function ay magkakatabi. Dapat ang mga hospital. Kaya tuloy tingnan nyo guys dito banda sa may Rojas Boulevard, magkakasama dyan yung mga nasa arts. Film Theater, CCP, PICC, Folk Arts Theater. Alam mo dati sikat na sikat ang Folk Arts Theater guys. Back in the 80s. 80s, early 90s, hanggang sa napabayaan na lang. Sayang yung mga ininvest ng gobyerno ng panahon ni Marcos para lang mapaganda ang ano natin. Maniwala kayo sa hindi, no? Nung nagkaroon ng Dubai Film Festival, unang-una ang
Pilipinas na nagkaroon ng Manila Film Festival. It was actually that Manila Film Festival, if I recall it correctly, yan dapat yung magiging katapat ng Oscars, ng Cannes, and so on and so forth. Noong panahon ng mga Marcos, they were trying to bring not only foreigners as a tourist, but to do business in the country. Napag-iwanan na nga lang tayo ng tawag dito, ng, what do you call that? Ng Singapore. When in fact, imagine mo, tayong ahead sa kanila. Sabi nga ng mga Singaporean, it was the Filipinos who helped them build Singapore. And yet, mas progreso ang buhay nila kumpara sa atin. Diba? Maniwala kayo sa hindi, mas maraming ini-enjoy na benepisyo ang mga Pilipino dito sa Pilipinas more than ang mga Singaporean sa Singapore. And yet, look at them. They're not just surviving, but they are thriving year after year after year. Tapos nagkakaroon tayo ng problema. This is one of the most ironic thing dito na maririnig niyo, no? Nasa atin, naka-station sa atin ng IRI. And yet we're having problems with food security, especially when it comes to rice. Nasa atin ng IRI, pero tayo yung nag-i-import ng bigas. Nasa atin ng IRI, ang mga dayuhan na pumupunta rito para mag-aral sa technology about sa rice. Very ironic. Very weird. Very pathetic. Diba? So, ngayon, going back nga dito sa future tandem nitong ni Tambaloslos at saka ni Idol versus Senator Amy at saka VP Sara. And ito paano pa, ito paano, maglagay pa tayo ng ng other spice. Paano kung tumakbo ulit si Leni Robredo, tapos ang katandem niya this time, si Risa Hontiveros. Pag yan ang nangyari, guys, ito lang assure ko sa inyo. Pwede nyo akong balikan. No? Pwede rin ako maging mali dito. Sa hierarchy, sa top 3, magiging top 3 si Tambaloslos at saka ni Rafi. Tapos ang susunod dyan, of course, si Leni at saka si Hontiveros. Very solid din guys ang support ng mga kakamping. Huwag nyo i-underestimate them. We've seen their power. They really do have power. And definitely nandiyan dyan sa top, no, si VP Sara at saka si Senator Amy. I think magiging, kung sakali man dumating yung point na galing yung mangyari at makapag-decide yung dalawa nating magagaling na politicians, I really think na sa kanilang magiging future administration, magiging maganda ang takbo. Mas magiging maganda ang takbo ng Pilipinas. Especially dito sa dalawang to, very meticulous, perfectionist. At marami maganda na pwede mong i-expect sa kanila. You can see naman how they work. Both of them, you can see it. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment sa tingin nyo. Ano ang magiging fate ng Team Tambaloslos against kay Team VP Sara? O, isama nyo na rin si Mama Leni at saka si Risa Hontiveros. Ano sa tingin nyo mangyayari? Diba? Kasi ngayon pa lang, iba na ang pasiklaban eh. Aga-aga eh. Papasiklaban eh. Again guys, thank you and I'll see you in the next video. Bye guys!